yun nga mga Kasiwa Nation, no? 1 week na lumipas after ng construction. Hindi natin siya nasundan day by day kasi busy tayo. Pero ito sa 01 Moto, tuloy pa rin tayo. At ito yung race bike na gagawin natin. Tapos, meron din tayong expansion na nakasikaso ngayon. So, si 01 Moto nag-expand na ako. Yan. Kaya tagal-loob yan. So, busy tayo ngayon. So, ito yung kabilang side. Finally, nakuha na namin. Dito ko lang sa inyo. So, hindi pa namin alam anong gagawin. Pero, syempre, sekreto malupit muna yun kung ano yung gagawin natin dito. Meron kaming trapdoor dito. May tractor dyan. Pero hindi ko papakita ano nangyari doon. Abangan nyo na lang pag natapos na lahat. Yeah! So yun mga Kasiwa Nation, no? Nabuksan na natin yung T-poles. Nakita natin yung problema. Kaya nabasag agad yung bearing. May history tong motor na to na sumayemplang. Ang sempla niya, ayun. Imbis na bilog, oblong, no? Oblong. Ang problema dyan, laking trabaho yan kasi hindi mo pwedeng mabilog yun nang hindi binababa yung makina dahil papadala mo sa machine shop yung chassis, kaya pala siya nabasag. Saan nabasag? Ayan, kaya siya nabasag. Ayan, basag. So yun, nakausap natin yung may-ari, nakapag-decide na kami na naman tayong choice kasi track bike lang naman to, so ayaw niya na gumastos ng mas malaki pa, kaya bumili siya ng may history. Ang problema, yung history, nung binuksan namin, nakita namin lahat ng history. Kati sa ulo. So wala kaming choice kundi baba ang makina, kuhanin yung chassis at padala sa machine shop. So master, baba mo na yan. Wala naman choice yun, no? Nabuksan na natin yung clutch. Ito yung lumang bearing. Ito yung stock bearing. From 7.9 naging 6.9. 6.9 na yung bagong bearing. So tatanong nyo ano yung bearing na yun. So yun po yung isa sa source kung bakit yung mga Ninja 400 at Say 400, yung mga old version, nag-i-sliding. Tapos ano pa isa natin pinalitan? Ito sir. Yung rod. Yan. Ano pinagkaiba nitong rod na to? Mas mahaba. Mas mahaba to. From 26.8 down to 25.8. So dalawa na yun yung pinalitan namin para yung sakit ng Ninja 400 as before, dating-dati pa, mawala. Yun yung pinapalitan ngayon. Pati yung spring, pinalitan namin yung spring. Ang spring namin ngayon is pang CX6R. Mas mahaba, di ba? Pag maiksi kasi yan, hindi masyadong maganda yung kapit nito. Pag hindi ko makapit yung, pag hindi ko i-press ng maganda to, yung lining, hindi masyadong maganda yung grip. Pag di maganda yung grip, doon nauubos. Kaya nag-i-sliding agad ang Ninja 400. So syempre, track bike to, kaya inaayos natin yung mga maliliit na problema na yun. Noon malaki yun, ngayon maliit na yun. Marami nang available na, marami nang gumagawa niyan. Known issue na yan from 2019 model below or 2020 below. Yan talaga yan. Yan. So ikakabit na natin. Tapos na yan. Yung susunod nating titignan, yung sa manibela naman. Pakita ko sa inyo mamaya yung sa manibela. Kasiwa Nation, final day of assembly. Pa-final adjust na kasi kung papansinin nyo, binaliktad. Yan. Kasi race pairings mababa. Yan, kaya binaliktad. So, set na natin yan. Naka-disable na lahat ng electricals nito. Pati sa puwet, kasi hindi na naman gagamitin sa racetrack yan. Mga bracket na lang ang gagawin namin ngayon. Yung mga bracket sa coolant, sa panel.
Ayan, tapos hopefully mamayang hapon makakapag test drive na tayo. Kasi marami pa rin talagang gagawin dito. Pero ang importante, mapatakbo na siya. So ito yung malungkot ng part na to. Imbis na mag-fabricate kami ng buong bracket stay, since this is a truck bike at talagang magiging truck lang naman siya, instead na mag-fabricate kami, gagamitin na lang namin yung stock para mas matibay. Ang problema, ang sad part dito, tatabas-tabasan namin yan para magkasya sa race fairings. Hindi naman namin siya ina-advise gawin ng lahat, pero sa amin, sa case namin, truck bike naman to so hindi na to magiging regular bike uli kahit kailan, so puputol-putol na lang tayo. And just in case na kailangan namin siyang ibalik kasi sa regular bike, pag ibebenta o whatsoever, may nabibili naman ganito sa Kawasaki plant, mura lang din naman to. So talagang it is what it is, kakatayan natin yan. So yun, nabuo na siya. Malaman namin kung i-start siya dahil lang araw siyang hindi nagamit. Ayan, boy. Boy. So it's alive. So yun nga, bali nagka-problema kami kasi hindi namin siya matitest drive dahil tinanggal nung may-ari yung side stand, nandun yung sensor. So hindi namin siya matitest drive. Pero buo na yan, nakita nyo naman nag-start na siya. Kakabit na lang yung fairings dito. So final checkings na lang. So ready to fight na to. Ready to fight na tong motor na to. Yun nga mga Siwa Nation. So ikwento ko lang sa inyo ano yung mga ginawa namin dito. Siyempre una, naayos natin tong forks. Ayan. So nasa ibabaw yun ang nakuha namin. At may balikuyan. At pinalitan natin ng knuckle bearing na may problema dahil bengkong yung pinaka-T-post. Kaya medyo malaki-laking trabaho ulit nabot nun. Yung front chassis minodify para magkasya yung race fairings. Siyempre installation ng race fairings. Guys, ang race fairings hindi po 100% laging plug and play yan. May mga minor modifications po na ginagawa. Small brackets para may pasok yan. So medyo, ayan, katulad nito. So hindi po siya minsan 100%. Kailangan may adjustment. Dahil ito po ay made in fiber. So wala pong 100% na ganyan na. Race bike naman kasi talaga siya. So ang importante is yung makina. Tapos tinanggal din namin tong yung sa angkasan. Kasi itong sa angkasan, pag naka-rear set ka, tatama yung boots mo dyan. So, pinalitan namin ito, mas manipis. May nabibili naman ganito, pero we decided na kami na lang din gumawa dahil kayang-kaya naman namin. Yan. So, ngayon kinakabit na yung ulo. Tapos sa wirings, may ginawa rin pala tayo rin sa wirings. Dami natin ginawa. Ayan, napansinin nyo. Nilinis natin yung wirings. Yan, labas ang puwet. Yan, tapos yung main harness papunta sa panel, in-adjust na rin namin yun. Iniksiyan nyo kasi masyadong mahaba. Yan. Tapos yung pinakamalalang problema nito is yung sa clutch. Nakita nyo na yung pyesa, yung bearing, yung rod, yung lining, yung springs. So ayan na lahat yun. So ilalagay na yan dyan. So itong race bike na to ay, paano ba ito natin sasabihin? Sa kakilala natin to. Ayan, kay Boss Charles ng Casco Market. Ito yung race bike nila, Ninja 400. Pina-full system ng bilane. Ayan. Tapos dito pina-setup sa amin yan. Yung ano niya, yung race fairings niya ay galing sa yun YRS. So kilalang brand na po yan pagdating sa mga race fairings. In-improve din namin pala yung brake niya by simply replacing this na steel braided. Yung old hose is malambot na. Kaya pag may pressure ka, yung hose bubukulan muna. Ito steel braided, mas matigas. Walang pressure na tumatapon bawat piga. Kaya tingnan nyo yung preno niya, quality oh. Parang Brembo, konti lang. Steel braided hose lang ang sikreto sa mga ganyang preno.
Di ba? Partida, mataas na mileage na itong motor na to. 19,000 na yung mileage na to. May check engine dahil may mga ginalaw tayong wiring. Neutral. Diba? Importante, nag-i-start. So, start ko dito natin. Tignan natin. Diba? Nag-i-start. So, yun ang importante. Tapos na to. Finally. Diba? So, tatakbo na to. Hopefully, pumodium ng pumodium tong motor na to. Para mag-enjoy naman yung may-ari na to. Yan. Right. So yun, thank you again sa panonood at nakita nyo paano mag-assemble ng race bike. Nakita nyo gano'ng karaming modification ang ginagawa sa pag-assemble ng race bike. At wala talagang rules na masyado nasusunod sa paggawa ng race bike. Kasi ang race bike po, paggawa po niyan, pinipit pa po sa rider yan. So unfortunately, wala po yung rider dito kaya hindi natin siya may fit. Pero base dun sa mga piyesang binigay sa atin, nabuo na naman natin siya. So, pag kukuha ng may-ari nito, i-minor tweak na lang uli ito para magkasya dun sa rider at ihingi tayo ng feedback sa rider kung ano yung mga dapat pa i-improve sa motor na to. Papansin niyo, pinaka-hulma niya bumaba. Mas mababa siya. Kasi nga, race bike eh. Ayan. So, buong-buo na siya. Ang ganda. So yun mga Kasiwa Nation, lagi ang tatandaan sa 01, kayo po ang number 1.